ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igalamay, adlaw ka na itong tananaw. Welcome din sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kau ba niyo, Armando Fenikito, mga igala? Yes, mga igala. Kamusta mo di ano. Anyways, mga igala, no? Giulan na ba rin yung lugar, no? Kay always kanon mga igala, no? Wala no, it's because of kinikita mo na ito na isolated rain showers, mga igala, no? Or isolated thunderstorms, mga igala, na may nakatabang sa tuang, ay may nakatabang. Well, nakatabang sa itong mga mag-uuma, kaya para makakuha no? So, marapot kinang bubunog sa ulan, mga igala. So, anyways, mga katambayan, no? Karong sa pipila ka mga kuha na ito na gini-diskusyonan din sa ato ang tulumanon, mga igala, or even sa ubang programa din sa ato sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala, no? Kaning with regards sa ato ang kaning septage management program sa ato ang DCWD, which is under na sa kuan, mga igala, no? Kaning ato yung septage and sewerage ordinance nato diri sa Davao City. So karon, mga igala, it's about time na ang kuan, no, ang Davao City Water District, no, ang isa sa mga kuan, mga igala, mo provide og service, mga igala, is magsugod na sila hang maong proyekto, no. So kagahapon, no, 2 hours discussion, mga igala, no, with regards sa aning kanus sila magsugod, no. In the past interviews nato, no, with the Davao City Water District, mga igala, past press conference interviews, mga press conference, mga igala, no, ang giingon gid ni, I think last year pa, ginaingon gid birminti sa to ang DCWD nga magsugod na sila, mga igala, no, magsugod na sila hang kwan by second half of this year. Ang ilahang kwan, mga igala, karon update, no, next month, no, which is the start of the second half of our year 2025, mga igala, magsugod na sila sa pag-schedule sa ilang dislodging, mga igala, no. Dislodging meaning pag suyop sa ilahang kuan, suyop sa ilahang mga septic tanks, no. Particularly, mga igala, no, mga barangays nearby, no, dira sa may kung asa ilahang treatment facility dira sa may Indangan, no, like
tuldol sa buhangin siguro, komunal, kabantian, anagod sa pa ba na. Basta dool niya sa may malagamot diha sila magsugod una sa mga households, no. So in terms of kaning kaning bayad kaning money ang explain diri mga higala. Anyways mga higala, ato paminawon una mga higala, no, ang ating pamaba sa Davao City Water District mga higala na si Ma'am JC, no, Duhay Lungsod mga higala, no. With regards sa katong schedule sa bayad o sa pabato, schedule sa ilahang dislodging o commissioning sa ilahang treatment plant dira sa may Barangay Indangan, Davao City. Anyways, mga higala, natamang lang nato na paminahon mga higala. Ma'am JC Duhay Lungsod, no, antik pamaba sa Davao City Water District. So, karon, Jace, sige kag istorya na yung treatment. Drawing pa ba na? Of course not. So, we're very proud, no, to show to you ang kaning atuang septage treatment plant number 1. So, right now, its capacity is na pa lang siya sa 100 cubic meters per day. So, that's around 1,000, tama ba, engineer? 1 million liters, no? 100 Mat 1. Tama yan, ito engineer dari. So 100,000 liters of septage ang pwede matreat sa ato ang planta. And it's expandable to 200 cubic meters, which we plan to do the soonest once we started operating. The project cost of that plant alone, including the fleets, katong mga trucks and all, it's 242.1 million pesos. And right now, ang iyahang kaning accomplishment is naasan around 93%. And we're looking at a full commissioning sometime in August or September this year. And hopefully, once that plant is up and running, we hope to invite na po, no, who is available para magsuroy ta dito. So this is how the facade looks like. So if you go through Malagamot Road, pagpadulong ka og Panabo, look to your left. Okay? Naanan siya dara. Dara ra po siya sa may bypass road na ginabuhat. So tinuod na ni siya, dili siya AI. Okay. Na biktima sa AI. We have our administration building. So dara to mga processes, no. So kung naay mga request dara padulo, but we will keeping a satellite office here in Matina and Bahada pod para sa katong mga requests that are coming. Okay. Isang paglahi ilahang proseso, water district mangyapon na sila. And then we'd also like to showcase our laboratory building. Kay every batch, no, sa katong hugaw na ato ang makolekta and ma-treat, it will be kanang tested by our laboratory staff. And they will also be in charge for the continuing research and development for the reuse of our labaw na sa atong biosolids. And then, no, ang motor control center and blower room. And then, diri i-deliver tong septage na nakolekta. So, ipakita ninyo, contained yun ang atuang proseso. Walay mahitabo na collection sa gawas sa property. Para kung in case na ay mga spillage, controlled po ang atuang environment. Okay, and then naapodara, no, kanang sa taas itong sludge hopper, katong biosolids, katong solid good na matreat, dara na siya padulo, and then dara sa baba, dara moagi ang kadtong dump truck kung asa na to siya i-load para ihatod kung asa siya i-dispose. And then we also have our motor pool building and parking area. Complete po na siya o katong pag-sanitize, no, sa ato ang mga mag-collect, sa itong personnel na mag-collect og septage. Yun na sila i-shower because after their deployment, kailangan yun nila na mag-disinfect.
Okay? So, pag namoy kaila sa water district, pangutanan ninyo as nagtrabaho. It's not going to be water anymore. Nalapot tayo sa branch. Okay? But we can assure you, daghan yun na sila tubig. Kay unay man. So, makapangligo yun na sila. Tapos, we also have this odor control unit. So, money ang ato ang mechanism. It's utilizing the same technology as a Brisa. But I think Engineer Tin is planning to add more no, na mga pang-process na mga equipment. And then, mapod ni ang sulod sa itong planta. Mag-walkthrough taan ni later on sa mga matitibay ang sikmura, loob, puso, damdamin at utak. Sabay-sabay tayo. Sir Ed, ha? Mami dit. Kasi pag-invite ako sa inyo, mingon ay ma'am, gi-invite kami sa Dabnor. Gahi gani. Okay, and then karon, we will not be utilizing the conventional trucks that are being used no sa kanang mga private dislodgers. Nagamit gyud ta import from Germany. DM engineer no from Germany ni ay Japan. Kisa man tong German ay ang equipment. Labo-labo na. Basta dili Pinoy. So natay several fleets. Take note that the fleet are just our preliminary septage treatment fleet. Mudungag pa ta, kay kulang yun ni later on. So we have one at tag 3 cubic meter dislodging vacuum truck. This is fitting sa katong mga gagmay na lugar. Isa po ka 5 cubic meter, that's 5,000 liters, and then 3 cubic is 3,000 liters. Natay tulo katag 10 cubic meter or 10,000 liters na vacuum truck. And katong biosolids, di ba, katong sludge hopper, katong hulugan niya, wala ang ato ang 2 units na 6 cubic meter na dump truck. Sila po na ang mo transport. So in terms of timeline, so mo niya ang ato ang mga upcoming activities. So ongoing karon no ang ato ang testing and commissioning sa mga electromechanicals. And then July to August, nanatay system proving. This is not yet the actual operation, but we will already be doing mga actual dislodging activities. We need to do this to test na indeed the plant has met our requirements. So it will be incremental ang ato ang pagpasulod sa ato ang i-treat, starting with small volume hantod ramp up to 100 cubic meters. And then hopefully by July onwards, we can conduct no katong dislodging and transport operations, and August or September actual plant operations. Karon ang pinaka nindot na pangutana, ang sanitation fee structure. So, as a government-owned and controlled corporation, all of the developments sa ato ang septage treatment, septage management program, specifically sa ato ang sanitation service, has been shouldered by DCWD. And we will be shouldering katong other developments pa. Di ba? Kay napatay second and third plants, which kailangan na po nato additional vacuum truck, personnel, etc. Wala pa ilabot dara ato mga ato ang gamito na chemicals for the treatment and other operating expenses. So in order, with all these in consideration, nagpa-approve ta sa luwa o kaning ato ang sanitation fee, which naapot ay gikandak na public hearing sa UM in 2022. 2022. Ay na-approve siya last November 2023. And na-approve siya sa luwa last November 7, 2024. And we adopted that sa amuang Board of Directors last December 10, 2024. We posted sometime in between December 16 ata kara na week. And
with the fee of 3 pesos and 43 cents, no? Per cubic meter of water consumed. So, sa meaning, ala, kung sa water district na customer, naka-angkor imong bayaran na sanitation fee based sa imuhang konsumo sa tubig. I will give you a sample breakdown later. And that will be, that magsilbi na siya nimo na payment for your, para maka-avail ka sa atong sanitation service. And we will be implementing this starting sa atoang July 2025 na consumption and mugawa siya sa August 2025 billing. Okay, so meaning, sa umaabot na Agosto 2025, inani na ang dagway sa tong water bill. The same lang siya, pero sa kanina portion, dari na naanatay sanitation fee, which is your water consumption times 3 pesos and 43 cents. So how does this translate sa expenses and how does this compare to private dislodger? So kung red bill naman kay hinanit po ng dagway. Sige. So again, for residential, 3 pesos and 43 times the volume of water consumed. Kaya lang, ang kanindot ani, na isnatay giset na 5,971.59 na price cap. So as its name suggests, once you reach the price cap within the 5-year dislodging cycle, mustop na og singil si water district. And then, reset lang ni og singil balik pag musugod na pod ang next na 5-year cycle. Na kay sample later. And then, for commercial and government naman, same. 3 pesos and 43 cents gihapon times the volume of water consumed. Ang kalainan lang is wala siya price capping. So example, unsa implication ani sa water bill kung tag 10 cubic meter ang akuang consumption. So that is for account holder number 1. So mahulog na tag 34.30 cents ang iyahang additional na bayad tagabulan. So di ba sa 5-year cycle, mo man na ang katong atuang isa ka set na ginatanaw for the price capping. If makita ninyo, pag gamay lang ang imuhang konsumo, nalang ka sa 10 kubiko tagabulan, in 60 months time, ang imuha lang actually total na mabayaran is 2,058. Barato, dili. Wala tayo comparison. But if you know the prevailing price of the private dislodger, it is actually 6,000 to 7,000 pesos upfront. Pero, tungutana, barato dili. Layo ra kayo. But ang pinaka-importante na question, 2,058 ang bayaran sa 10 cubic meter ang konsumo. Karon naman may price cap na 5,971. Wala pa man niya naabot ang kanina price sa 60 months. Pabayaran ba sa iyaha ang remaining? Yes or no? Dili. Hibutan mo eh. Dili na. Because, again, at the end of the day, our singil for the sanitation fee is only anchored sa imuhang consumption. So, meaning, kung di ka gusto dako og bayaran, o sa imong buhaton, magtipid ka sa imong konsumo. That's how the water rate of water districts and also the sanitation fee are designed. Now, what if usual na consumption ni siya sa mga tao, which is 25 cubic meter. Unsa ang implication ani sa ilang additional fee tagabulan? So, unsay pilay madungag? Naalang sa 85 pesos and 75 cents. Now, if you multiply that in 60 months, which is the 5-year cycle, wala gihapon niya naabot ang atong
price cap because naalang sa 5,145. So meaning, kung naalang ka sa average consumption, barato gihapon ang imuhang bayaran. Karon, let's go to the big water users. Okay, pareha ni Sir Edgar. Charos. Kato kananay mga swimming pool, tag 40 cubic ang ilang konsumo, minimum tagabulan. So let's say, dala ka na belong no, na account holder. So kung inana kadako ang imuhang konsumo, ang imuhang additional fee lang na mabayran tagabulan is actually naara sa 137.20. Now, i-multiply nimo siya sa 60 months. Pila ang iyahang bayaran? Supposed to be dapat 8,232. However, naaman tayo price cap na 5,971. So meaning, dili ni niya agton. Kanilang gihapon ang iyahang bayran. So if you check that, kung i-math nimo siya, in fact, sa ika-44th month, maabot na niya ang price capping. After that, muhunong sa taog singil. And then mubalik lang taog singil the next 5-year na pod na dislodging cycle. Barato dili? Barato because of the price cap. Na 5,971. So, how does this translate naman sa current na singil with the private dislodgers? Now, natay 2 sets of private actually, 1 lamang yun na, no? Kayo, di man nato i-entertain ang mga warik-warik. Pero for purposes lang yun of comparison so that we have a general picture. Actually, ang mga private dislodgers that are accredited by as the City Health Office, ang ilahang running price sa singil for the dislodging service is nasa 7,000 to 10,000 pesos. So, layo kaayo siya compared sa katong price cap na naset ni Water District. Ang problem pag yun ani is upfront nimo siya bayaran if you want to avail of their service. Well, sa Water District, you do it murag mahulog na installment, hulugan, affordable kaayo. Now, what about to mga warik-warik? Okay? When you say warik-warik, meaning dili sila compliant sa kadtong gipang set ni CHO. And usually, their non-compliance is anchored on wala sila proper disposal or dubious ang ilahang disposal. So usually, ang price nila nasa 3,500 or 5,000. Ang uban, nagaingon, natin tag 1,500 to 2,000. Pero ang problema is, pagkahuman nila suyog sa imong balay, dagan na sila kadiyot, magpapitpid, hulog balik sa kanal. Okay? So, moto, yes, napahabwa ni mo yung septic tank. However, ni-contribute ka as polluter. Okay, so at the end of the day, what we are providing, what are the value propositions? If you look at the presentation that we had, we're providing equitable access to sanitation and wastewater service because we made it affordable and accessible and convenient. Kaya dili na nimo siya huna-hunaon kung magpa-dislodge na ba ko or dili. We do the scheduling for you. And then we provide you an affordable service with an easy payment scheme and the convenience through scheduled dislodging and integrated billing. And while doing so, you're helping everyone comply with environmental and health regulations. So kato lang ang among presentation. And I hope you could help us share, no? And get our message across. We're bannering this message to all of our stakeholders. Kung ano ni Engineer Tino, bannering on stakeholder management, public health, access to sanitation,
reliability and quality, and environmental protection. Okay. So, kato siya. So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag, no? Nagikan sa itong Davao City Water District spokesperson, Ma'am GC Duhay Lungsod, mga igala. So, of course, no? Excited. Grabe lang ito, itong mga kabuhang gahapon ba kay napas nila ipa-amend pa sa ordinance, no? Especially sa collection of kaning mga no? Na silang collection sa mga na-dislodge nila ng mga dito sa mga septic tanks, no? Nya kay kon magudo kadlaw, ang kon isang gialaw daw is kadlawon. Unsa ba pag kadlawon, no? Kailangan na magkon stress kadlawon manuktok dito sa balay sa akong kaubang yo. Ayo, no? Suyop mo Pasuyop mo septic tank. Dito na lang septic tank na lang. Kay lain kay to graphic kito kagahapon to mo ang giisgutan, no? So, but anyways, mga katambayan, no, kani siya mga igala, no, ang kuan gid ani, no, ang tawag ni ang rationale behind this aside sa ordinance mga igala is malikayan, no, malikayan ang ato ang kuan, malikayan ang pagka-contaminate sa ato mga possible contamination sa ato mga local water or local aquifer mga igala, no, nga dili gid kuno nga malimpyo ang ato ang kuno, dili magpabiling limpyo, no, ang ato ang quality sa ato drinkable water mga igala. And of course daghan po siya mga pakinabang pod, no. So anyways mga igala, hisgutan nato na mga gihapon mga igala, no, so mga umaabot na adlaw mga igala, no, aron nga mas masabtan nato di siya, no. So anyways mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante pahinumdom niya to si Bianan. Balik kita mga igala dili sa panaguban sa tutulo manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways mga katambayan, no, padayon gihapon nato tutong pagsuroy-suroy mga igala, no, diri sa Dakbayan. Pero hindi ka Davao, no, pagsuroy-suroy. No, feeling turista mga igala. Anyways mga igala, ako lang po ito i-share. Ako na i-share diri mga igala sa tutulo manon, no, ang nahimo na among tour, no, para sa katong ginatawag ito nga definitely Davao City tour mga igala, no. Definitely Davao City is a tourism campaign of the Davao City government mga igala, no. Napagyapon to si Davao City, life is here, and that many aspects, many things here are definitely Davao City. Muna ang ipailadra mga igala, no. So nato pa nato na to Philippine Eagle, Central 911, no, ang PSSCC, Silip Rami, no, PSS Davao City Public Safety and Security Office, no, Silip Rami. Tapos karon mga katambayan, no, ato ang kuno na ipasilip sa inyo kagahapon I think Museo Davaoenyo. Nato nang nasilip mga igala karon mga igala ato silipon, no. Unsa na dira sa Doña Vicenta Park mga igala, no, ang usa sa mga bagong parks, no, dinhi sa Davao Region, Davao City, no. Ako siya mga igala gisugdan ni sa panahon pa ni then Mayor Sara Duterte mga igala. Ang Mount Park ni naabrihan mga igala during the time na of mga igala Vice Mayor elect and now Vice Mayor elect. But previously, di pa man siya may June 30. Dili karon mga igala, no, kan pa siya outgoing mayor Sebastian Zimmerman Duterte mga igala. So ato silipon mga igala tong ginabaktas-baktas, no, diha sa Doña Vicenta Park mga igala nga likod gid mismo sa Davao City National High School. Tanaw nato ni mga igala. So, balik kita mga igala, no, dito sa to ang panag-uban, no, sa tutulo manong tambayan sa Radyo Pilipinas. And right now, no, natadiri karon sa kuan. Sa gani, Doña Vicenta Park. Isa sa mga kuan, ika-27th ni nga park, no, dili sa tuwa sa Davao City. So, nandun. So, dili sa mi magpa-picture mi. Nana diri, no, kisa may mo kuan. So diri sa ta mo kuno keep off the grass man daw, no. So mo ni isa sa mga kuan, no, bag-o nga park diri sa tuwa sa
Davao City. Dagandaghan. Dagandaghan po mga families na din, no? Kita niyo sa likod, no? Pag karon kay init pa man kaayo, so wala pa kayo magtambay din. Pero na po ibang din nga nagapaksayo, especially sa mga estudyante sa Davao City National High School. Oh. So kasagaran na gid sila diri magatambay, no. So mo ni isa sa mga giadto para sa tuang kwan. Definitely Davao City na tour, no. Isip kabahin sa tuang kwan, no. Kabahin sa tuang Duao Davao Festival. So take a photo sa Davao. So let's go. So, ang Doña Vicenta Park is 1.2 hectares na park. There is a Doña Vicenta Village. It has an amphitheater na siya skywalk. The library is currently being built. Ang nasa siya koi pond. And all the lights here are solar powered. So, mo na siya ang gina-promote yun na to ang sustainability through here sa Doña Vicenta Park, aside from the other parks that Davao City has. Para sa mga Davaoenos na wala pagkanhi din, kasi lahang away para mag-commute padulong diri sa park? Coming here, pwede mag-tricycle kung diya ka sa dapit sa may Davao Doctors College mag-stop. Pwede po along kanang Tiongco, kanto sa Tiongco sa may, what do you call this, Bangko Central. So they can take the jeepney also coming here. So there are lots of ways. Easy ang commute, dali lang siya, accessible siya kaayo. Pwede po din mo siya baktason kung gusto ka na mag-exercise from the city proper. So doon radyo kayo siya. Anyways, mga katambayan, no, naglakaw-lakaw ta diri sa may Doña Vicenta Park. Kung inyo makita sa likod mo na ang amphitheater, no. That's the amphitheater. So isa na siya sa mga attraction din sa tuwa. So ano ito dapat mulakaw. That's the amphitheater. So ato ta dito sa may itong gingon na walkway. Skywalk ba to, no? And kani siya, kung pakita na ko dinhi na dire ang katong giingon na koi pond. Wala siya, koi pond. Pero wala pa ta na human ang koi pond, no? So yung ani lang sa. So, sarado na gihapon di ay. So, para rin sa koi pond. Mo ni siya ang katong koi pond. Pero katong sa kuan, sa walkway, sarado pa sa pagkakaroon, no. So, sarado pa gid siya. So, mo ni siya ang isa sa mga attraction dinhin, no. Medyo kuan pa, no, kuan pa siya, no, underdeveloped. Gina-develop pa siya, no. Gina-develop pa siya din sa Maong Park, no. Pero naputi adtuon po dito sa unahan. Sa to. By the way, mo to ang katong walkway. Mo kato siya kung diri ka dapat moagi sa to. Pero sarado man, murag gikuan pa ni siya, no. So far, no, sa tuang kuan ipon pa ni siya. I think murag napasala unsa ni ginaayos ani, no, siguro sa kuan, siguro sa ilahang kining step, no, or sa bana. So talakaw-lakaw ta diri. Actually kung kuan man himo diri dolo man kay no nara siya sa likod sa Davao City National High School. Mo na nga daghan kayog mga kuan. Daghan kayog mga estudyante din no nga nagalaglaag sa kuan. Nagalaglaag diri nga park, no. So mo na siya ang walkway. So nato lang ginaingon na ka green library, no. Actually nindot siya nga park na actually part sa Davao City, no, ang kining sustainability, no, kung klasa kinahanglan og kaning daghang green space, no. Actually sa pag kuan nimo og subdivision diri sa Davao City, kinahanglan nimo siya og kinahanglan ka og kaning kung mag-develop ka og subdivision diri sa Davao City, dapat na ay I think 30% no nga green space, no, or kanang kinahanglan na ay mga kahoy, no, nga dapat di mahilabtan, no. So mo ni siya mga ang nasa inyo sa akong likod ang kahoy. Dito, Green Library. Muna siya ang Green Library, no? So
apa din no. So mao pa na ang feature no sa tuang Doña Vicenta Park mga higala. So mao to mga higala no, ang ato ang pagsuroy mga higala na to. Pagsuroy nato diha no. Definitely Davao City mga higala no. Mo na ginatong bag-ong kon, definitely mo na kon may kon Mindanao Media Hub, definitely Davao City. Char lang. That's national government day ni. Definitely Davao City mga higala gino. Ganito Philippine Eagle, definitely Davao City. Durian, definitely Davao City. Kana may ana ta ba? Kanang mag-proud ta although ang durian mga higala is di lang man address Davao na mabuhi na pero kumbaga kuan mga higala ang genetics niya mga higala no, soil composition niya mga higala mo nagkapahimong lami sa durian diri sa Davao. Una mga higala no, tapos karon pa na natin mga gipang apply ng mga good agricultural practices mga higala no. Mas nilami ang durian sa Davao. Mo na export China. Dito mga higala. Anyways, mga higala, nalingaw mo sa to pagsuroy ugma mga higala, last na to nga ko no. Lain na to tong suruyan mga higala no. Nga mingot definitely Davao City mga higala. Anyways, mga higala, watay kong oras ang ngalan sa Tibuok Persa CTXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko mga higala. Ako Inokaban Armando Finiquito. Alang sa tambay sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.